Well, magandang gabi sa bawat isa. Salamat sa mga sharing nyo tungkol sa ating pang-utos, ang pagsunod sa Panginoon. Dalawang video niyan, pwede niyong panoorin yung isa pero may kaunti lang na kaibahan. Habang kayo nagsasalita, ay isang bagay talaga na nakita ko ay makilala. Ito ay nabanggit ni Padre Joseph kanina, yung makilala mo talaga ang Panginoon. Ako'y naniniwala na yan ay process na dapat ay makuha natin sapagkat sabi nga ng Panginoon, ito ang buhay na walang hanggan. Ito ay definition ng buhay na walang hanggan sa John 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan. One of the definitions ng buhay na walang hanggan ay makilala kanila, sabi ng Panginoon sa kanyang prayer, at si Hesu Kristo na iyong isinugo. So dalawa ang ating kailangan makilala, ang Ama at ang Anak, pero hindi naman natin makikilala ang Ama maliban makilala natin ang Anak. Mahirap nga na masundan ang hindi mo kilala. Never follow a stranger. Meron naman tayong guide na salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, pag hindi nyo nakikita sa banal na kasulatan ang aking mga sinasabi, huwag niyong paniwalaan. Dapat ay makita nyo sa Biblia na totoo ang aking mga sinasabi. Likewise sa mga tagapanguna o mga leader ng iglesia. Ganun dapat tayo. Na kung tayo ay tunay na tagasunod ng Panginoon, nauuna na alamin natin ang kanyang mga salita kaysa sa paniwalaan ng mga preacher, lalo na sa ating kapanahunan, sapagkat binalaan tayo ng Panginoon tungkol sa mga huling araw to sa pagdami ng mga bulaan. Well, malamang ay narinig nyo ang mga bagay na ito sa akin. Minsan ay talagang nakakairita pero yan ang katotohanan sa ating kapanahunan. Tingnan naman ninyo kung gaano karami ang mga bulaan at kung paano sila nakakapagpasunod ng napakaraming mga tagasunod nila. Kahit sila'y niloloko, ang tunay na nagtuturo sa Panginoon ay ang Panginoon muna ang kanyang itinuturo sa mga tao. Kung masasabi man niya ang sinabi ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. So kung hindi mo nakikita na sinusunod niya si Kristo, I think you have all the right not to follow that person. Malala ko yung sa Matthew chapter 16, minsan ay nagtanong ang Panginoon sa kanyang mga alagad ng ganito, who do the people say I am? Diyan ay makita natin na napakahalaga ng perception ng tao sa Panginoong Hesukristo. Ang mga alagad niya ay tinanong niya, ano bang sinasabi ng mga tao? Bakit ang mga taong ito ay superstar ng Panginoon sa kanila, ina-idol nila ito at hindi naman sila sumusunod. Pero nandito ang munting kawan, ang 12 na tinanong niya, who do the people say I am? Marami silang sinabi na sinasabi ng mga tao. Pero kalaunan ay tinanong din sila, kayo, ano ang masasabi nyo sa akin? Nasa chapter 16 ito ng Matthew. How about you? Who do you say I am? At ang sumagot ay ang speaker ng grupo, walang iba kundi si Pedro. Thou art the Christ, the Son of the living God. Alam niyo ba kung bakit napamangha niya ang Panginoon sa pagkakataong yan? Sapagkat yung sinabi ni Pedro ay hindi maliit na bagay para sa Panginoon. Hindi mo mapapamangha ang Panginoon ng basta-basta. Hindi mo mapapabilog ang kanyang mata, lalong hindi mo mabibilog ang ulo ng Panginoon. But at this very moment, ay napamangha siya sa sinabi ni Pedro na thou art the Christ, the Son of the living God. Now, unang-una ay dahil ito ay pahayag ng Diyos kay Pedro.
This was not revealed to by any man but by my Father who is in heaven, sabi ng Panginoon. At yan ay isang bagay, mga kapatid, na napakahalaga na ang Diyos ay nagpapakahayag sa atin because we can never know the Lord unless God and the Holy Spirit will reveal Him to us. Malalan yun, sabi niya sa 14:21, na kapag ang tao ay naging masunurin sa Kanya, ay magpapakilala siya. I will make myself known unto them. I will reveal myself unto them. Sabi ng Panginoon. That means na merong something si Pedro sa kanyang buhay, even na lagi siyang nare-rebuke ng Panginoon. Actually, pag tinuloy niya yan, sa ilang talata, ni-rebuke na ng Panginoon si Pedro, away from me, Satan. Pero ang nakikita ko rito ay yung bagay na ito na sinabi ni Pedro was revealed to him by the Heavenly Father. Kahit siya ay may mga weakness, pero may kakaiba rin kay Pedro. At sabi ko nga, there is a reason why the Lord chose Peter to become the leader of the group later on sa chapter 2 yan, o chapter 1 yan ng Book of Acts. Kung titingnan natin ang sinabing ito ni Pedro, thou art the Christ, the Son of the living God. Kaya napamangha niya ang Panginoon ay sapagkat that is something for the Jewish people. Ito yung hinihintay nila na pag-asa, hope. And maraming tao, they didn't believe that Christ is the Messiah. They kinu-question nila ito. Pero sa pagkakataong ito ay hayagang sinabi ni Pedro, thou art the Christ, the Son of the living God. And so talagang namangha ang Panginoon sapagkat alam niya para sa mga kumilala kay Kristo na siya ang anak ng Diyos, ay ito na yung hinihintay nilang pag-asa. Ang pangako ng Diyos, wala ka nang hahanapin pa. And so they can give up everything in their lives. Yun ang tandaan ninyo. Pag nakilala mo talaga ang Panginoon, no question that you will give everything that you have in life. But if you have a little knowledge about Christ, if you have some doubt about Christ, if you have some doubt about your faith, if you have your relationship to Him, mahirapan kang sumunod. And so there is a need of revelation from the Father. At tandaan din, napakahalaga ng mga kapahayagang ito mula sa Diyos tungkol sa Panginoon. I do believe na yung mystery na sinasabi sa Ephesians chapter 1, the mystery about Christ, pag yan ay nire-reveal sa atin ng Panginoon, si Kristo, lalo nating nakikita kung sino talaga siya, ay meron tayong malaking pag-asa na susunod tayo sa Kanya and we can give up everything. Kaya napamangha ni Pedro ang Panginoon sa bagay na ito because he knows, the Lord Jesus Christ knows that whenever the Jewish people express that Christ is the Son of the living God, the Messiah, ay handa nilang iwanan ang lahat ng bagay. And so we can see that in the lives of the apostles. Because they believe that Jesus Christ is the Son of God, the Messiah, talagang kaya nilang iwanan ang lahat ng bagay. And so likewise sa atin, madali na lang natin i-express ang ating paghanga, ang ating pagnanais na sumunod, ang ating mga pagnanais na gawin ang nais ng Diyos. But unless there is a personal revelation of God to you, or Christ Himself, who is now seated in the right hand of God, mahirapan ka pa rin. There will be a lot of doubts, hindi ka manghahawak ng totoo. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, it will take time. It will take time para mangyari ito sa buhay mo. I do believe it's a process as well. Dahil ang revelation ng Panginoon at ang pagkakilala ay parallel yan. The more you follow the Lord, obey the Lord, the more revelation of Himself na ibibigay niya sa inyo. Ulitin ko yon. The more you obey the Lord, the more you follow the Lord, the more revelation of Himself that He will give you. John 14:21. Yan ang katotohanan dyan.
And so huwag kayong magmadali na gawin ang bagay niya Diyos. Just keep on following, obeying the Lord sa lahat ng maliliit na detalye ng ating buhay. And you can notice na Christ is going to reveal Himself to you. And the more He reveal Himself to you, dito kayo magkakaroon talaga ng malaking hakbang, pagbabago sa inyong pananampalataya. So nung sabihin ni Pedro, "Thou art the Christ, the Son of the living God," kakaiba ito. Si Pedro lang ang nakalakad sa ibabaw ng tubig and siya lang ang nakapagsabi ng ganito sa Panginoon na later on ay dahilan marahil para siya ay gawing leader ng Panginoon Kristo sa kanyang grupo. So the more revelation of the Lord Himself, the more you will become in love with Him. Nung ako ay nag-preach doon sa church sa Santa Rosa, doon kina Brother Joseph, church yun kasi ang tao ang church, hindi yung building. Amen ba kayo? Ang church ay yung called out ones, tinawag mula sa kadiliman, hindi yung mga bumalik sa kadiliman. I tell you. At nagtatanong ako sa Panginoon, "Lord, ano ang ipipreach ko sa mga taong ito?" And gave me a text in the book of Hebrews. At ang ibinigay sa akin ng Panginoon, let them know Jesus Christ. Let them know Jesus Christ. So I resolved to preach none other than Jesus. At alam nyo, nung i-preach ko na, actually, plano kong i-preach ang Hebrews chapter 1, nakarating lang ako sa verse 2. Sabi ko, naku po, isang oras na yata ako nagpipreach. Just verse 2 na mensahe doon sa church doon ay grabe yung ibinigay ng Panginoon na kapahayagan sa amin tungkol sa Kanya. Kaninang umaga ay nagko-contemplate ako at meron pong ibinigay sa akin ng Panginoon sa aklat ng Ephesians. And mind you mga kapatid, dito ulit ito sa chapter 1 at nare-realize ko kaninang umaga sa aking devotion na merong mga introduction ang mga librong sinulat ni Pablo na it's all about Christ. Ulitin ko yon. There are revelations of Paul's letter to the churches and it's all about Christ. Who is Christ? So hindi ko na ipapaliwanag yung, panoorin nyo na lang yung video ng preaching. Marahil hindi ko pa ilalabas, naka-private pa siya sa YouTube. Pero sa mga panahon na wala ako ay ilalabas ko yan para mag-cover doon sa absence ko as a preaching. Pero nais ko i-share sa inyo itong nasa Ephesians chapter 1. At alam nyo ba, ang plano ko kanina ay kunin ko lang 11 to 14. Pero habang kino-contemplate ko ang verses 3 at 4, hindi makaalis-alis, I was stuck to this Word of God. It's all about Christ. Gusto ko i-share sa inyo ito kasi napakahalaga na as we think about following Christ, makita nyo ang katotohanan. Only or you can only follow Christ when He keeps on revealing Himself to you. And it will take time again. It will take time, my brothers and sisters. Sabi ni Paul sa mga taga-Ephesians, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ." Verse 3 na lang yata, wala na tayong time. But anyway, sabi niya, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ." Alam niyo, pwede itong gamitin ng mga kulto para sabihin si Kristo ay tao lang at hindi siya kapantay ng Ama. Pero alam niyo, nung sinare ko yung Hebrews chapter 1 doon sa church sa Santa Rosa, ay isa sa kanila that Christ as the Word of God, with the Father creating everything, even in heaven and on earth. Colossians chapter 1 verse 15 to 16.
about Christ, co-creator of the Father in everything. Gusto kong basahin sa inyo, laktaw muna ako doon, para makita nyo, who is this Jesus that we are following? Sino ito? Si Kristo ang ating sinusunod. It's not any pastor. Hindi tayo sumusunod sa pastor. We obey the pastors because we see that in their lives and in their teachings. Malala ko yung sabi ni Paul kay Timothy sa sulat niya, give double honor to those who preach and teach. Hindi ko yun hinahanap sa inyo, mga kapatid. And I don't demand anything from you. I don't demand anything from people. Hinihintay ko ang Diyos na siyang gumagawa. But anyway, ishare ko sa inyo itong nasa Colossians 1, and it's about Christ na kailangan nating makita. 1:15 and 16. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Ano ibig sabihin nito? Hey, maging maingat kayo sapagkat si Pedro ay nagbabala. Nasabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 15 and 16 na there are many things that the Apostle Paul wrote na isinulat ni Pablo na namamali ang interpretation ng marami. Kaya nga sabi ko, napakaganda nung inaalok ko sa inyo na gusto ko sabihin sa inyo ngayon, yung tungkol sa hermeneutics. Actually, sabi ko noon, hindi ako mangungulekta ng kahit 5 o kahit kanino man. Kaya lang, mayayabang ang mga Pilipino, lalo na sa mga ilang Pilipino, estudyante, na kapag walang bayad, hindi nila pinapahalaga. Kaya naisip ko at sinabi ko kay Brother Joseph, dahil ganito, Pino, hihingi tayo ng bayad sa kanila. Gusto nila yun eh. Alam niyo, mga Pilipino, kapag ka may seminar, 1,200, 3,000, 5,000, 10,000 na seminar for few days, dinadagsa nila. They have the money. Ang problema diyan ay pera ang habol ng mga tagapagturo. Sa akin, sabi ko nga, tapos na ako sa mga panahong ganon. And I can teach because I have money. I have money. I can teach na walang pera. Kaya lang marami kasi kapag walang bayad, minamaliit nila. So sabi ko, okay, let them pay. Kaya pinahintulutan ko si Brother Joseph na sabihan ng mga estudyante na magbayad kayo para pahalagan nyo dahil marami hindi pinapahalagan kapag walang bayad. Back to these verses. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Alam ko mayroon kayong struggle dyan sa firstborn over all creation. Ang ibig sabihin niyan ay walang nalalang kundi sa pamamagitan niya. Walang nalalang kundi sa pamamagitan niya. Binanggit yan sa John 1:1-3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God, and nothing was created without Him. Without Him. Walang nalalang sa pamamagitan niya. But anyway, sabi niya sa 16, for in Him all things were created. For in Him all things were created. He is the Word of God. Tingnan niyo ito. Kung si Kristo salita ng Diyos, meaning ng Ama, from the very beginning, He was with the Father because He was the Word. Salita siya ng Diyos. Kung ano yung salita ng Diyos, siya yun kasi hindi siya nagsisinungaling. And He never deny His words. So the Son appeared as a Son, sabi ng Hebrews 1:5, Psalm chapter 2 verse 7, na there was a certain time na sinabi ng Ama, ito yung wordings niya, you are my Son, today I have become your Father. So there is a certain time na yung ng Ama ay naging anak. Bakit? Kailangan siya na magkatawang tao dahil meron siyang mission na iligtas ang tao. But He was the Word. Hindi nawala yung Word ng Ama. He still speaks. But here is the representation of the Father. His Word that made in the flesh, manifested in the flesh.
Kaya sinasabi niya rito, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in things were created things in heaven and on earth. Tandaan niyo yung salita niya, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him, through that word, and for, bakit for Him? Because one day Christ will be the King of all things. Tignan nyo ang Revelation chapter 21 and 22. Christ will sit down as a king in the throne. However, mga kapatid, dito ay makikita natin kung sino si Kristo. That everything was created through Him. Sabi, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Kaya ka-intact yan kasi it is because of Christ. Now, balik tayo doon sa Ephesians. Kung meron kayong mga Biblia dyan, tingnan natin ito. Now, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Tama lang yan. Pero hindi nangangahulugan na Diyos o hindi Diyos si Kristo. Siya ay may ama kasi naging anak siya. Tama? But even Christ was called God by the Father. Kung titingnan niyo sa Hebrews 1:8, tinawag ng anak na Panginoon at Diyos sa verse 6 kung hindi ako nagkakamali. So walang question sa atin dito. We never degraded Christ. He came as a human, alam natin yon, and perfect human dahil nirepresent niya tayo. He is going to redeem humanity through His body. Ano ang pinapakita ko sa inyo rito, mga kapatid? That these are revelations of Jesus Christ, of Himself. At gusto ko ipakita sa inyo, there are more revelations that you can acquire, attain. Na mga katulad nito, kapag itinutuloy-tuloy ninyo ang pagsunod sa Panginoon, He will reveal Himself, and that will strengthen you, encourage you, energize you, and make you strong to the end. Only by revelation of Jesus Christ na magagawa natin. So sabi pa niya, who has blessed us in the heavenly realms. Nabasa niyo ba yun? Yes, sabi niya, who has blessed us in the heavenly realm. Heavenly realm? We are heavenly blessed. Ipinapakita niya na, sabi niya, with every spiritual blessing in Christ. Spiritual ba nakikita natin? Ang nakikita natin ay physical. At diyan ko kayo gustong makita, mga kapatid. Are you after material, physical? Are you after earthly blessing or after the eternal blessing in Christ? See? Kasi pag hindi mo yun nakita, yung pangako ng Diyos sa walang hanggan, manghahawak ka talaga sa mga nakikita mo rito. So kailangang maniwala tayo. Where is the faith? Sinasabi ko ito sa inyo kasi alam ko mahihirapan kayo na i-regenerate o i-generate yung inyong pananampalataya unless you will see all these revelations of Jesus Christ of Himself. So, sabi niya, He has blessed us in the heavenly realms. Pero tandaan niyo, hindi lang yan hanggang dyan ang blessing ng Panginoon. I would go back to 2 Peter para ipakita sa inyo, chapter 1, na kumpleto ang blessing God sa spiritual, temporal, o dito sa earthly blessing. Sa 2 chapter 1 verse 3. Ganito ang sabi ni Peter. His divine power has given us everything we need. Wow! Kaya i-claim nyo, mga kapatid. Ano nga yun? Ganyan ang marami rito. Tapusin muna natin.
power has given us everything we need. We need for what? For a godly life. Yan ang unang-una na nais ng Diyos na ipagkaloob sa atin. Everything we need for a godly life. Ang gusto natin ay material, comfort, and everything peace on this earth. Pero sabi niya rito, we need for a godly life. And what is next? Through our knowledge, kaalaman. Kaya yung mga nandito na attend, sasabihin ko sa inyo, wala kayong mapala kung anong oras ang ginagamit ninyo sa mga gadget, kung ano-ano ng mga pinapanood, ang daming oras sa ibang bagay, pero pag-attain ng knowledge sa Panginoon, kulang na kulang sa panahon. Hindi nahihiwalay ang kaalaman at kaunawaan sa relasyon natin sa Diyos. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. You can only love Christ and you can only know Christ by understanding the Word of God. So ulitin ko po ito. His divine power has given us everything we need in godly life through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. By His own glory and goodness. Are you giving glory to the Lord Jesus Christ? Tinawag niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang kabutihan. And mga kapatid, when you read this, sabi ko nga, every writings of the apostles, makikita nyo sa introduction ng mga letter nila. Sasabihin ko sa inyo to para next time when you read your Bible, every time you get to the introductions of the book of the apostles, try to see Jesus Christ. Hindi lang yan mga kapatid, pero iba talaga kasi ang ipinapakita ng mga tunay na lingkod ng Diyos ay si Kristo. And they are trying to convey and to show who is the Lord. So, ipinakita ko sa inyo na kumpleto ang blessing ng Diyos sa atin. Wala na kayong hahanapin pa, hindi pabaya ang Diyos, hindi neglectful ang Diyos, hindi siya malamig ang kanyang puso para pabayaan tayo sa pagkatawag sa atin. I have been in the ministry for 34 years now. And hindi pa ako nagkulang sa buhay ko. Marami akong gustong sabihin sa inyo. Kung pagdating sa material na pagpapala, hindi ako pinagkulang ng Panginoon. But I never boast about those material things. And I never intend to show people na yun ang blessing na mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin ay mga ganito, mga pagkilala sa Panginoon, showing Himself, revealing Himself. Mga kapatid, yan ang matindapala ng New Covenant. Christ revealing Himself to us. Balik tayo sa Ephesians chapter 1. I wanna read verse 3 again. Sabi na, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Settled na tayo dyan. Great ang Panginoon dahil bumaba sa alang-alang. Tingnan nyo, sinabi ito sa aklat ng Philippians chapter 2, na bagamat kapantay siya ng Diyos, hindi na inala ang kapantay ng Diyos, siya ay nagkatawang tao for a mission. Mission to save our soul from eternal damnation. So, ang Panginoon, ganun niya tayo kamahal. Who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Meron pa ba tayong hahanapin? Siya yung Mesias, siya yung anak ng Diyos, na sabi ko nga sa inyo, kapag kaya na pinaniwalaan ng mga Hudyo, pwede nilang iwanan ng lahat. Dahil naniniwala sila, ito na yung pangako ng Diyos sa hindi magsisinungaling, ito na yung kabuuan, and it will be an eternal benefit from God. Eternal ang pagpapala ni Kristo. He has blessed us with all blessings, spiritual blessings in Christ. Now, mga kapatid, ang hanap ng maraming tao ay material blessings, physical blessings, earthly blessings.
Nakikita nyo na itong mga Kristiyanong ito ay karnal. Mga karnal pa sila kasi hindi nila pwedeng ipagpalit yung carnality sa spiritual na blessing. Sabi niya, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy. This is why, mga kapatid, if you claim to have been chosen by the Lord God, ang direksyon ng buhay mo ay more of holiness. You keep on growing on holiness. Kung i-claim mo yan, siguraduhin mo na ikaw ay nagpapakabanal araw-araw. You are growing into holiness. Marami nagki-claim yan. Ano ang ginagawa nila? They indulge in many things na what benefits their flesh. Ang mahirap kahit mga leader nakakatakot ang ating kapanahunan. So, if you claim to have been chosen by the Lord, sabi niya, to be holy and blameless. Yan ang goal natin. Ang image ni Christ is holiness and righteousness. Ephesians 4:24. So pareho lang yan sa holy and blameless in His sight. Hindi niya sinulat yung pangalan natin doon para magmalaki tayo. Hindi ito katulad ng claim ng mga once save, always save o ng mga predestination. Ito ang predestination na sinasabi ni Paul. He predestined us for the adoption to sonship. Ang ibig niya sabihin, kung ikaw ay pinili ng Diyos, naka-direksyon ang buhay mo na maging katulad ni Kristo. He predestined us to the adoption to sonship through Christ Jesus or Jesus Christ in accordance with the pleasure on His will. Mga kapatid, ang harap pag-usapan ng Panginoon sa mga kapahayagang ganito. Pero ito yung kong iwanan sa inyo ngayong gabi. Whenever you read the writings of the apostles, nakita ko na gusto nilang i-introduce ang Panginoon sa lahat ng kanilang sulat. Try to discover that and know who is the Lord. You can never separate a holy life, a good life, an obedient life to the revelation of Christ of Himself to you. Hindi mo pwedeng iwalay yan. At diyan ay minsan nasusukat tayo. Is this person really holy in his personal life? Tingnan nyo kung nagpapakahayag ang Panginoon sa kanya. Is he an obedient Christian? Is he pursuing Christ-likeness, holiness, and i-measure mo siya sa kapahayagan ng Panginoon sa kanyang buhay? Makikita nyo. Pag kayan sapal, ano yung sapal? Wala. Katulad lang ng mga sinasabi ng mga tao sa mundong ito, mga preacher na walang substance ang kanilang mga sinasabi about the Lord Jesus Christ. Marami ito sa mundong ito. Napakadelikado ng ating kapanahunan. And I believe you are blessed dito sa ating mga ginagawa. So, tandaan ninyo, sinabi ni Pedro, He has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him. Yung uneducated, unschooled person, kasani dyan na binanggit doon sa Acts 2:13 na wala silang pinag-aralan. But when you read the book of 1 Peter and 2 Peter, ang mga keyword nito, mga kapatid, mga keyword ni Pedro, knowledge and suffer. Knowledge and suffer. And one thing, mga kapatid, malala ko yung nabanggit ko doon sa Church Santa Rosa, na yung nasa Romans chapter 8 verse 17. Tingnan niyo ito. Dahil mahalaga ang pagkakilala sa Panginoon para sumunod ka sa Kanya, kung hindi mo siya kilala, ano ang hahanapin mo? Basahin ko itong sinabi ni Paul sa mga taga-Romans. Now, if we are children, mga anak ba tayo ng Diyos? Of course, lahat nga, maging sugalero, babaero, at durugista, drug addict, ay kiniklaim nila sila ay mga anak din ng Diyos. Tayo pa kaya? Pero tingnan nyo, sabi niya, now if we are children, we are heirs. Tagapagmana ka.
Oh, masarap yun Pastor. Heir of God and co-heirs with Christ. Kasama tayong maging tagapagmana ni Kristo sapagkat siya ang panganay natin, siya ang hari ng bagong langit at lupa. At pag-iisahin niya, pag binasa niyo yung Ephesians chapter 1, makikita niyo na pag-iin niya ang kaharian ng langit at lupa at ilalagay niya ang mga sa under niya. Kuya natin siya. Sa tingin ko ay may ibig sabihin. Ayaw ko muna sabihin sa inyo dahil marami na bibilaukan sa mga sinasabi ko tungkol sa magiging kalalagayan ng mga tunay na anak ng Diyos. Sabi niya, now if we are children, then we are heirs of God, tagapagmana ng Diyos and co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. Bakit mahalaga ang sinabi ni Paul? Because there are a lot of Christians, they want to be comforted sa mundong ito. They want to have everything they need in life. They want to have peaceful life. Hindi ganyan ang buhay ng mga tagasunod ng Panginoon eh. And then they want to have everything that is promised the Bible para makuha nila yung pangako ng Diyos sa langit. But Paul says, you can never become an heir. Hindi ka pwedeng maging tagapagmana ng Kristo, ng Diyos, kung hindi ka naging kasama sa tagapagmana sa paghihirap ni Kristo. The sufferings of Christ. Have you ever heard that? Marami bang nagsasalita ng ganyan? Hindi. Puro pangako ng mga tao sa mundo ito, lalo na ng mga preacher. Sino itong gustong sumagana ang buhay? Sino itong gustong pagpalain? Sino itong gustong 100% ang kanyang kalusugan? Mga kapatid, kung yan ang iisipin natin, you can never become useful and helpful follower of the Lord Jesus Christ. That's all I can say tonight. Magandang gabi sa bawat isa sa atin.